Bago ka pumasok sa buhay ng isang tao, dapat handa ka sa ugaling meron siya. At dapat malinaw sa'yo kung ano ba ang intention mo. Hindi dahil gusto mo lang siya kasi na-attract ka, napugian o nagandahan ka, or naputian ka lang sa kanya. Dapat malinaw sa'yo na kaya mo gusto pumasok sa buhay niya kasi gusto mo maging parte ng buhay niya. At handa ka sa ugaling meron siya. Kapag pumasok ka na sa buhay niya, responsibilidad mo na siyang alagaan, mahalin, at iingatan. Hindi para baliwalain lang. Remember na kapag nagmahal ka, parte na yan ng pang-araw-araw mo na buhay. Kasi commitment yan. Hindi mo pwedeng baliwalain yung partner mo or hindi ka pwedeng umastang single lang kasi may jowa ka na o may partner ka na. At isa pa, wag na wag mong ipapakita na kaya ka lang niya magugustuhan kasi nag-e-effort ka. Dapat, kahit sa sobrang hirap ng pinagdadaanan nyo, nag-stay ka pa rin. Masarap ma-in-love, masarap kiligin kapag okay pa lahat at masaya pa kayo. Pero what if dumating sa point na nagkakalabuan na at nakakaproblema na relasyon nyo? Mag-i-stay ka pa ba? Panghahawakan nyo ba lahat ng mga promises nyo o yung mga sinumpaan nyo na kahit anong mangyari walang iwanan? Kapag ba dumadating kayo sa point na parang ang labo ng ilaban ng relasyon nyo, ilalaban nyo pa kaya? Mabilis magsabi na ilalaban kita hanggang huli, pero pag nandyan na, minsan nagdududa ka na sa sarili mo kung kaya nyo pa. Huwag mong sasabihin sa kanya na mag-i-stay ka kung hindi naman pala. At huwag na huwag mong sasabihin na mahal mo siya kung hindi mo kayang patunayan sa gawa. Kapag araw-araw mo pinapatunayan sa kanya na deserving ka sa pagmamahal niya at deserving ka na maging partner niya, hanggang huli ilalaban ka niya. 5 paraan para makalimot. Una, umiyak ka. Huwag kang pastrong. Huwag kang magpanggap na okay ka lang. Umiyak ka habang may lumalabas na luha. Maaring maging mahina ka sa paningin ng iba, pero ang pagluha ay hindi simbolo ng kahinaan. Ito ay katapangan dahil ito ay pagyakap sa sakit. So kung nasasaktan ka, ilabas mo lang hanggang sa maubos yung kirot. Pangalawa, lumaban ka ulit bago ka tuluyang sumuko. Minsan kaya hindi tayo makamove on kasi may regrets sa puso natin. So kung sakaling iwan ka niya, habulin mo siya. At least minsan sa buhay mo masasabi mo na kahit natalo ka, ang mahalaga, lumaban ka. Pangatlo, huwag kang magtanong, maghanap ka ng sagot. Sa akin, hanggat tinatanong natin yung sarili natin, hindi tayo matatapos. Anong kulang sa akin? Bakit kaya ako iniwan? Anong naging problema? We questions ourselves na parang sinisisi pa natin yung sarili natin. We're being too hard on ourselves. So, imbes na tanungin mo ang sarili mo na, bakit niya ako iniwang mag-isa? Bigyan mo na lang ng sagot ang sarili mo. Hindi kami para sa isa't isa. With this, hindi mo na kailangan ng closure. Dahil tandaan mo, tayo ang nagbukas ng puso natin para sa iba. Kaya tayo rin ang may kakayahan para isarado ito. Number 4, balikan mo lahat sa huling pagkakataon. Minsan ang pag-alala ay parte ng paglimot at ang pilit na pagkalimot ay hindi nakakatulong sa paglimot. Ang ibig kong sabihin, pinipilit nating wala na pero ang totoo, meron pa pala. We just have to acknowledge it. Parte yan ng proseso. Kaya imbis na takbuhan mo, harapin mo. Alalahanin mo lahat, balikan mo lahat. Hindi para parusahan ang sarili mo sa memories na yon, but to remind yourself the learnings na nakuha mo sa mga alaalang ito. Kasi alam ko na kahit nasaktan ka, pinatibay ka niya. And lastly, number 5, tanggapin mong wala na. Hindi kasi lahat ng kwento may happy ending. Yung iba, ending lang. Pero ang mahalaga, yung may nabuo. May kwento, may karanasan, may aral. May natuto, ikaw yon. May nag-grow, ikaw yon. At may nagmahal, ikaw yon. Hindi man madali lahat ang pinagdaanan mo, kinaya mo at dun ka maging proud. Maging matatag ka sa paglisan niya dahil maaaring ginawa niya rin ang tama. Ang mali ay yung manatili sa'yo nang wala ng pagmamahal. Pinili niya ang sarili niya, kaya piliin mo rin yung sarili mo. Palayain mo siya para finally makalaya ka. Ano ba ako para sa'yo? Ano nga ba ako para sa'yo? Tama ang narinig mo. Sa isang tanong ko na naman sisimula ng tulang to.
Isang tanong na hinahanap ang kasagutan mula sa'yo. Nang sa ganon, malaman ko kung ano ba talaga ako sa buhay mo. Baka kasi makalimutan ko pa na wala nga palang ikaw at ako. Sa madaling salita, walang tayo. Ngunit ilang beses mong sinabi sa akin ang katagang, mahal kita.